ng Jesus. Okay po? Kaya sabi sa spiritual blessing, as thy soul prospereth. At kahit yung puso mo maayos, di ba po? Di ba napakasayang tingnan? O sabi makasama yung mga taong Kristiyano na kung saan naman talaga maayos yung puso. Di ba po? Ito, ang mga marireceive natin spiritually kay Lord. Sa Psalms 34 natin mababasa yan. Una, sabi diyan, when we seek Him. Spiritual na blessing, kapag pala sinisik natin siya, inuuna natin siya. Sabi sa kanta, di ba, sa Bible din, sabi doon, early in the morning and late in the night, I will seek you. Na ibig sabihin, pagising mo pa lang sa umaga, hinahanap mo agad ang Diyos. Hindi hinahanap yung pagkain. Maano pagkain, hindi ganun eh. Pagising mo sa umaga, hanap ang Diyos, di ba? Kahit naupo ka lang eh. Lord, thank you po sa araw na to. Salamat po sa mga pagpapala at sa mga ibibigay mong pagpapala. Lord, salamat po sa buhay ng pamilya na meron ako. Di ba ang saya po ng gano'n na nag-thank you kay Lord? Minsan, kahit sabi dyan, ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Na ibig sabihin, alam niyo po na kapag inunan natin si Lord, ano naman yung mga kinakatakutan natin? Kinakatakutan niyo ba yung mga bills? Parating na, malapit na mag-15, malapit na mag-13, di ba? Pero tandaan niyo, ano man ang takot na yan? Mawawala yan. Kasi pag spiritually ka na maayos, lahat ng bagay na yun, tinitingnan mo lang na assist. Tinitingnan mo, yung problema, normal naman talaga yun, dumarating talaga yung tao kasi ako eh. Di ba? Na parang pag may dumating ng problema, hindi ka iyak-iyak, gano'n na po, hindi ko na po kayang mabuhay, hindi gano'n. Problema lang yan. Come and go lang din yun. Di ba? Talagang kakayanan. Lord, mahina po talaga ako. Sinasabi ng Bible, di ba naman, we are weak, but He is strong. Na lumalakas ang Diyos sa atin. Mahina ka ba? Di mo ba kaya? Ako kaya ko. Ito sabihin sa akin nila. Kaya kasi pag may humble heart ka, sila lagi yung mga taong panalo, sila lagi yung lagi daw na kinalulugan ng Panginoon. Kaya di ba, ano man daw po ang makuha natin, ano man ang makuha niyong mga achievements sa mundo, manatili kang naglilingkod sa Kanya. Ano man daw po ang gawin mo, huwag mo kalimutang maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, yung sa CCF nga po, lagi sa amin yung inahalimbawa, na yung seaman, yung lawyer doon sa CCF, mga lawyer po yung malakas pong, ganap pa. Alam niyo po kung anong trabaho nila, usher. Ay, welcome po sa church. Di ba, meron po doon tagalinis ng banyo. Di ba? Kaya nga meron ako nakitang post, sabi doon, hindi ka pastor kung hindi ka marunong mag-serve. Tapos ang sample doon, naglilinis ng bathroom, di ba? Kaya sabi ko, ay, pang-pastor talaga ako. Ginagawa ko to dati nung full-time ako. Sa church, kinukuskus ko hanggang kahit yung pinturang black, naging puti na kasi kinuskus ko. Hindi joke lang po. Pero sabi kasi dyan, na dapat lagi ka palang maglingkod. Di ba? Ano man ang makamit nyo, lagi po tayo maglingkod. Lagi ka mapakumbaba. Sabi nga, malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso. At tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Maging ganun po tayo ha. Yung tinuro ko po sa nung wala po ako dito sa church, yung tungkol po sa finding comfort sa Panginoon. Sabi ko po sa kanila doon na dapat ang mga Kristiyano, sila yung unang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Oo, ang pag-asa talaga kay Lord, pero bilang physical na tao, ikaw ang pag-asa. Diba? Na parang pag nakita mong lugmok na yun, lagi yung sinasabi, wala na po talaga siguro akong pag-asa. Pwede mo siyang i-encourage na hindi, kay Lord may pag-asa ka. Kay Lord meron kang talagang mahal ka niya.